Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, mga taga-subaybay, at mga nais umunawa ng mas malalim sa usaping batas at soberanya. Ngayong araw, hindi lang tayo magbabalik tanaw sa kasaysayan ng Kalayaan Group of Islands, kundi iuugnay natin ito sa modernong international law, partikular sa UN Clause at sa 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. Dahil dito, nagkakamali ang maraming argumento at dito rin bumagsak ang pahayag na dapat na lang daw bitawan ang Kalayaan Group of Islands. Balikan muna natin paano naging atin ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands ay hindi nagsimula sa giyera. Hindi ito produkto ng pananakop ng hukbong sandatahan. Nagsimula ito sa isang Pilipinong sibilyan, Tomas Coloma, noong 1947 habang naghahanap ng bagong fishing grounds sa West Philippine Sea. Nadiskubre ng grupo ni Coloma ang mga islang walang permanenteng naninirahan, walang aktibong pamahalaan, walang epektibong kontrol ng alinmang estado. Tinawag niya itong Freedom Land. Res nullius, batayan ng claim. Bilang abogado, ginamit ni Tomas Coloma ang prinsipyong res nullius sa international law. Ibig sabihin, lupang walang nagmamay-ari ay maaaring ariin sa pamamagitan ng occupation. Nagtaas siya ng bandila. Nagdeklara ang administrasyon at mula 1947 hanggang 1956, siya ang de facto authority sa lugar. Mahalagang linawin ito. Hindi China ang unang nag-occupy, hindi Vietnam, hindi Taiwan, isang Pilipino. Bakit kinailangan ng estado na kunin ang titulo? Pagdating ng dekada 70, nagsimulang maging agresibo ang China, Vietnam at Taiwan sa Spratlys Island. Sa puntong iyon, delikado para sa Pilipinas na pribadong individual lamang ang may hawak ng claim. Kailangan ng estado ang legal na titulo para maipagtanggol ito sa internasyonal na antas. Noong 1974, pinilit si Tomas Coloma na isuko ang kanyang karapatan sa Freedom Land sa pamahalaan. Matapos ang deed of assignment na kabayarang ₱1 lamang, lumipat ang titulo mula sa pribadong Pilipino patungo sa Republika ng Pilipinas. Presidential Decree 1596, ang legal na sandigan ng soberanya. Noong 1978, inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Presidential Decree number 1596. Dito, opisyal na ina-annex ang Kalayaan Group of Islands. Isinama ito bilang munisipalidad ng Palawan. Nagkaroon ng lokal na pamahalaan, paaralan, health facilities, at permanent residence. Ito ang mahalagang konsepto sa international law. Effective occupation. Hindi sapat ang claim sa papel. Kailangan may tao, pamamahala, at actual na kontrol. Ginawa ito ng Pilipinas. Ngayon, pasok na tayo sa UN Clause. Dito, madalas nalilito o nililihis ang usapan. Ang UN Clause o United Nations Convention on the Law of the Sea ay hindi tungkol sa pagmamay-ari ng lupa, kundi sa karapatan, sa karagatan at likas yaman. Ano nga ba ang EEZ? Ang EEZ ay ang Exclusive Economic Zone na may sukat na 200 nautical miles, isang karapatang pandagat na kung saan sa atin ang mga yamang dagat katulad ng isda, langis, pati na rin ang gas. Hindi otomatikong soberanya ng mga isla. Hindi nawawala ang pagmamay-ari ng isla kahit lagpas sa 200 nautical miles. Yan ang malaking
pagkakamali sa argumentong lampas sa EEZ, kaya i-let go na lang. Sa UN clause mismo, malinaw, ang sovereignty over land territory ay hiwalay sa maritime zones. Ang mga isla, kapag legal na hawak, may sariling maritime entitlements. 2016 arbitral ruling, ano ang tunay na sinabi? Noong 2016, nanalo ang Pilipinas laban sa China sa Arbitral Tribunal sa The Hague. 2016 arbitral ruling, ano ang tunay na sinabi? Noong 2016, nanalo ang Pilipinas laban sa China sa Arbitral Tribunal sa The Hague. Mahalagang tandaan, hindi pinagdesisyonan kung sino ang may-ari ng mga isla. Hindi tinanggal ang soberanya ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands. Ang sinabi ng ruling, walang legal na basihan ang 9-dash line ng China. Maraming features sa Spratlys, high rocks, o low tide elevation. Hindi pwedeng angkin ng China ang buong West Philippine Sea. Sa madaling salita, pinahina ang claim ng China, hindi ang claim ng Pilipinas. Kaya maling-mali na gamitin ang 2016 ruling bilang dahilan para bitawan ang Kalayaan Group of Islands. Ano nga ba ang mawawala kung isusuko ito? Kung susuko ang Pilipinas, mawawala ang unang linya ng depensa sa West Philippine Sea. Mawawalan rin ng tirahan ang mga Pilipino sa Pag-asa Island. Mababasura ang Presidential Decree 1596 at dekadang effective occupation. Lalakas ang posisyon ng China at iba pang climate states. At higit sa lahat, tayo mismo ang sisira sa sarili nating legal case. Sa international law, ang kusang pagbitaw ay mas mabigat kaysa matalo sa kaso. Pangwakas na paalala, ang Kalayaan Group of Islands may kasaysayan, may batas, may administrasyon, may mamamayang Pilipino. Hindi ito pwedeng basta sabihing i-let go na lang. Ang soberanya ay hindi opinyon. Ito ay pinaglalaban sa papel, sa lupa, at sa batas. At kapag binitawan mo ito, hindi na ito basta-bastang maibabalik pa.